Dear Admin, hindi ko talaga akalain na ganito pala ang magiging takbo ng buhay ko dito sa Hong Kong. Ako si Jenny, 28 taong gulang, taga Cebu, dalaga pa. Isang simpleng probinsya na ang pangarap lang ay makatulong sa pamilya. Akala ko noon, simple lang ang buhay ko bilang domestic helper. Gising ng maaga, linis ng bahay, alaga ng aso, luto para sa amo, tapos padala ng pera buwan-buwan. Hindi ko inisip na dito ko pala mararanasan ang isang kasalanang hindi ko na mababawi. Nagkaroon ako ng relasyon sa amo kong lalaki. At ngayon, nagdadalang tao ako at nalaman na ito ng amo kong babae. Hindi ko alam kung saan ako lulugar, kaya sumusulat ako sa inyo para humingi ng payo. Ito ang aking OFW confession. Ang mga amo ko ay sina Mrs. Jaime Ho, 53 taong gulang, at Mr. Chan Ho, 44 na taong gulang. Mayaman sila at may bahay na 3 palapag sa Shatin. Wala silang anak, kaya ako lang ang kasama nila araw-araw. Si Mrs. Jaime ay istrikta. Bihira siyang mangungumiti at laging may listahan ng mga dapat kong gawin kada oras. Pakiramdam ko minsan hindi ako tao kundi makina. Si Mr. Chan naman ay tahimik pero mabait. Hindi siya nagsasalita ng masama at mas madali siyang pakisamahan. Kung tutuusin, mas komportable ako kapag siya ang kausap ko. 1 taon na akong nagtatrabaho sa kanila. Maayos ang sweldo, kaya nakakapagpadala ako sa nanay ko sa Cebu buwan-buwan. Doon umiikot ang mundo ko. Madalas abala si Madam sa negosyo. Gabi na siyang umuuwi at minsan umaalis pa ng bansa. Kaya si Sir ang madalas na iiwan sa bahay. Nung una, inisip ko mabait lang talaga siya. Paminsan-minsan binibigyan niya ako ng pera. Sasabihin niya, "For you, parang anak na kita." 1 beses binigyan niya ako ng maliit na gintong pendant. Small gift only. You deserve it. You work hard. Hindi ko alam kung paano tatanggihan yon. Alam kong delikado ang masyadong pagiging malapit sa amo. Pero hindi ko rin maitatangging may kakaibang pakiramdam kapag may lalaking nagpapahalaga sa akin. Sa mga gabing mag-isa ako sa kwarto ko, naiisip ko siya. Hindi dahil agad may gusto ako. 1 gabi ng Biyernes, umalis si Madam papuntang Macau para sa 2 araw na business trip. Naiwan kaming 2 ni Sir sa bahay. Tahimik lang siya habang naghahapunan kami. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Pagkatapos, tinawag niya ako, "Jenny!" At doon nagsimula ang lahat. "Yes, sir. You don't need to cook tomorrow. We go out, eat outside. You like hot pot?" Nagulat ako. Hindi ko inaasahang yayayain niya akong kumain sa labas. Okay, sir. Thank you." Iyon lang ang naisagot ko habang pilit kong pinapakalma ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaiba sa tono ng boses niya. Mas malambing, mas personal. Kinabukasan, dinala niya ako sa isang sikat na hotpot restaurant sa Mongkok. Nakakailang pero parang may ibang pakiramdam. Parang hindi amo at katulong ang magkasama. Parang may ibang kahulugan ang bawat tingin niya. Pinaglapit niya ang mesa namin. Siya pa ang naglalagay ng pagkain sa plato ko. "Eat more, you too skinny." Namula ang pisngi ko, admin. Hindi ko alam kung dahil sa init ng sabaw o sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Pag-uwi namin, naglinis pa rin ako ng bahay. Kahit sinabi niyang no need. Ayoko kasing isipin niya na inaabuso ko ang kabaitan niya. Habang nagwawalis ako sa sala, bigla siyang lumapit sa likuran ko. Naramdaman ko ang init ng katawan niya sa likod ko. Napatigil ako. "Jenny?" Bulong niya. Halos maramdaman ko ang hininga niya sa tenga ko. "You very good girl." Nanlamig ang mga kamay ko, pero sabay may kakaibang kiliti sa dibdib ko. Pagharap ko sa kanya, halos magkadikit na kami. Amoy ko ang aftershave niya. Malambot ang tingin niya sa akin. Iba sa malamig at matalas na tingin ng asawa niya. Hindi ko siya tinulak.
Hindi rin ako lumayo. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. "Sir," mahina kong sabi, "don't be scared." Dahan-dahan niyang hinawakan ng braso ko. Hindi marahas, banayad. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko na maibabalik. Hinalikan niya ako. At hindi ko alam kung paano ako napapikit at napahawak sa kanya. Sa kusina ng bahay ng amo ko, may nangyari sa amin. Doon nagsimula ang lihim na unti-unting bumibigat sa konsensya ko. Hindi niya ako pinilit, pero hindi ko rin siya tinanggihan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari. May takot, may hiya. Pero may bahagi rin ng puso ko na umaamin na may nararamdaman ako para sa kanya. Hindi ko siya boyfriend. May asawa siya. At higit sa lahat, amo ko siya. Pero sa banyagang lugar na ito, may isang lalaking nagbibigay sa akin ng lambing at pag-aalaga na hindi ko naranasan noon. At iyon ang mas nakakatakot. Kinabukasan, habang inaayos ko ang kama nila, pumasok siya sa kwarto. Wala si Madam. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ko. "Jenny, last night, don't worry, okay? I take care of you?" Mahina niya yung sinabi. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Pero nang tumingin siya diretso sa mga mata ko, parang nawalan ako ng boses. Hinila niya ako palapit. At hindi ako lumaban. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag sa sarili ko kung bakit ganoon kadali akong bumigay. Mula noong gabing yon sa kusina, pakiramdam ko iba na ako. Tuwing nakikita ko si Mr. Chan, may kakaibang kabog sa dibdib ko. Hindi ko ito pinlano, hindi ko ito hiniling. Pero habang tumatagal, lalo akong nahuhulog sa mga kilos niyang mabait at sa mga regalong hindi ko kailanman naranasan sa buong buhay ko. Bata pa lang ako, sanay na ako sa hirap. Ang unang sapatos ko bigay lang ng kapitbahay. Ang cellphone ko dati pinaglumaan pa ng pinsan ko. Kaya nang regaluhan niya ako ng bago, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Hindi man yun mamahalin para sa iba, pero para sa akin, sobra-sobra na. Isang Sabado ng umaga, naglilinis ako ng sala. Pinupunasan ko ang mesa, inaayos ang mga upuan, tinatanggal ang alikabok sa kurtina. Wala na naman si Mrs. Jaime dahil abala sa negosyo. "Jenny," tawag niya mula sa kusina. "Yes sir, come here, I have something for you." Lumapit ako at may inilapag siyang kahon sa harap ko. Pagbukas ko, isang pares ng puting sapatos ang bumungad sa akin. Simple pero elegante. "Sir, I can't accept." Halos hindi ako makatingin sa kanya. "It's yours." Ngumiti siya. Iyon na naman ang tingin niyang hindi ko kayang tanggihan. Sa loob-loob ko alam kong dapat na akong lumayo. Pero hindi ko rin kayang itanggi na masaya ako. Nasasanay na akong siya ang nagbibigay ng mga bagay na hindi ko kayang bilhin para sa sarili ko. Habang naglilinis ako ng bintana, hindi mawala sa isip ko ang mga natanggap ko nitong mga nakaraang linggo. Bag, sapatos, pera, pagkain sa labas. Hindi ko naman yon hinihingi. Siya ang kusang nagbibigay. Pero doon nagsimulang kumurot ang konsensya ko. Pakiramdam ko bawat regalo ay parang tali na unti-unting bumabalot sa akin. Naalala ko nung umalis si Madam nung nakaraang linggo. Halos gabi-gabi kaming nag-uusap ni Sir. Minsan simpleng tanong lang kung kumusta ang pamilya ko o ano ang paborito kong pagkain. Pero sa mga mata niya may ibang mensahe. At sa puso ko may lihim na hindi ko alam kung kaya ko pang itigil. Tanghali nang umalis siya papuntang opisina. Nagpatuloy ako sa paglilinis ng kusina. Binasa ko ang basahan, pinunasan ang tiles, inayos ang mga plato. Pawis na pawis ako. Pero mas mabigat ang pakiramdam ng dibdib ko kaysa sa pagod ng katawan ko. Parang iyon na lang ang hawak ko, ang pagiging masipag ko. Habang abala ako sa kusina, biglang bumukas ang pinto. Maagang umuwi si Mrs. Jaime. Hindi ko inaasahan. Maingat akong lumapit. "Good afternoon, ma'am.
Tumango lang siya. Hindi siya bastos pero laging malamig ang pakikitungo. May distansya, may boundaries. Tahimik siyang dumiretso sa taas. Pero sa mga mata niya may bigat na hindi ko mabasa. Parang may lungkot na matagal nang nakatira sa loob niya. Kinagabihan, ako pa rin ang huling nagligpit sa kusina. Nasa itaas si Madam. Nasa labas si Sir at sabi niya maaga siyang uuwi. Habang naghuhugas ako ng plato, naririnig ko ang tibok ng puso ko. Parang may mangyayari na hindi ko maipaliwanag. Bandang 9:00 nang bumukas ang pinto. Si Mr. Chan. Ngumiti siya sa akin na para bang kami lang ang nasa bahay. Lumapit siya sa kusina. You like the shoes? Yes sir, I like it. Thank you. Don't think too much. You deserve good things. Sa bawat salitang yon, parang lumalambot ang puso ko. Parang natatabunan ng konsensya ko ng saya na matagal ko nang hindi nararamdaman. Bigla siyang tumabi sa akin sa may lababo. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang init ng katawan niya sa likod ko. Parang eksaktong eksena nung unang gabi. Gusto kong umatras. Gusto kong lumayo. Pero hindi ako makagalaw. Sir, Madam is upstairs. I know. Mahinahon niyang hinawakan ang kamay ko. Walang halikan. Walang marahas na galaw. Pero sapat na ang paglapit niya para bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkaraan ng ilang sandali, umatras siya at ngumiti. Good night, Jenny. Umakyat siya. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Nanginginig. Kinakabahan. Pero may kilig na hindi ko maintindihan kung bakit ko hinahayaan. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako, hindi ako makatulog. Alam kong mali. Alam kong hindi ako dapat nagpapadala. Pero sa bawat regalo niya, sa bawat ngiti, sa bawat sandaling lumalapit siya sa akin, parang unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang lahat sa pagitan namin ni Mr. Chan. Pakiramdam ko may dalawang mukha ang bawat araw ko. Ang Jenny na kilala ng pamilya ko sa Cebu, masipag at mabait na OFW. At ang Jenny na may lihim na relasyon sa sariling amo. Tahimik ang bahay araw-araw. Walang hinala si Mrs. Jaime. Parang walang nagbabago. Gumigising pa rin ako ng maaga. Nag-aalaga ng aso. Nagluluto ng almusal. Naglilinis ng bahay. Pero sa likod ng lahat ng yon, may mundo kaming dalawa na walang nakakakita. Sa mga gabing wala si Madam o kapag tulog na siya sa itaas, bumababa si Sir sa kusina. Minsan mag-uusap lang kami ng pabulong habang umiinom siya ng tsaa. At doon nagsisimulang bumigat ang lihim na pareho naming itinatago. Minsan simpleng hawak lang ng kamay at mahahabang titig. Hindi palaging may nangyayari, pero sapat na ang mga sandaling iyon para maramdaman kong mahalaga ako sa kanya. Kahit sa nakatagong sulok lang ng mundo niya. Isang gabi ng linggo, nakaupo ako sa maliit kong kwarto matapos tumawag kay nanay sa Cebu. Masaya siyang marinig na maayos ako. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang lihim na dala ko. Habang nakahiga ako, biglang bumukas ang pinto. Si Mr. Chan. Tahimik niyang isinara ang pinto at lumapit. Jenny, bulong niya. Hindi ko na kailangang magtanong. Sa pagitan naming dalawa, sapat na ang tingin para magkaintindihan. Nang hawakan niya ang kamay ko, parang nawala ang kaba ko. Ang naiwan lang ay ang pakiramdam na mahalaga ako sa kanya kahit alam kong bawal. At doon muling nangyari ang lihim naming ugnayan. Tahimik, mabilis, walang ibang nakakaalam. Sa loob ng maliit kong silid, para kaming dalawang taong lumalaban sa kasalanang kami rin ang may gawa. Mula noon, mas naging madalas ang mga ganitong sandali. Hindi na ako katulad ng unang gabi na puno ng takot. Ngayon, kusa nang bumababa ang loob ko tuwing lumalapit siya. Hindi ko na rin itinatanggi sa sarili ko na nahuhulog ako sa kanya. 28 taong gulang pa lang ako. Siya ay 44 na taong gulang.
Malayo ang agwat, pero sa puso ko, hindi ko yun iniisip. Habang tumatagal, mas lalo niya akong binibigyan ng mga bagay na hindi ko kailanman naranasan. Bagong cellphone, bag, relo, sapatos. Hindi ko hinihingi pero siya ang kusang nagbibigay. At kahit sinasabi kong ayaw ko, sa huli tinatanggap ko rin. Hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil gusto kong maramdaman na espesyal ako. Jenny, don't worry. I take care of you. Lagi niyang sinasabi yon habang hinahaplos ang buhok ko. At sa bawat salitang iyon, pakiramdam ko ako ang pinipili niya. Kahit alam kong may asawa siya sa itaas ng bahay. Hanggang dumating ang isang umaga na naging kakaiba ang naramdaman ko. Pagbangon ko, umiikot ang paligid. Nahihilo ako habang naglalakad sa kusina. Inakala ko pagod lang. Madalas kasi akong puyat nitong mga nakaraang linggo. Pero nang tumagal at sinabayan pa ng pagsusuka tuwing umaga, nagkaroon ako ng kutob. Pinilit kong maging normal. Naglinis ako ng sala, nagplansa ng damit. Ngumiti kapag kausap si Madam. Pero habang pinipilit kong maging maayos, lalo namang bumibigat ang dibdib ko. Isang hapon nang magkasarilinan kami ni Sir sa kusina, hindi ko na napigilan. Sir, may sasabihin ako. Yes, Jenny? I think I'm pregnant. Parang tumigil ang mundo ko habang binibigkas ko yon. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Nanginginig ang katawan ko pero hindi ako umiyak. Are you sure? Not yet, but I feel it. My body? It's different. Tahimik siya ng ilang sandali. Iniisip ko baka magalit siya. Baka itaboy niya ako. Baka sabihin niyang kasalanan ko ito. Pero hinawakan lang niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Don't worry. I will take care of everything. Sa sandaling yon, parang lumuwag ang dibdib ko. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako sinigawan. Alam kong pareho silang matagal nang naghahangad ng anak. Pero imbes na itulak ako palayo, niyakap niya ako at pinangakuan ng mga salitang nakakatunaw ng puso. Pero kahit ganon, hindi mawala ang takot ko. Alam kong kapag nalaman ni Mrs. Jaime, katapusan ko na. Alam kong bawal ito. At higit sa lahat, hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan ng batang nasa loob ko. Lumipas ang mga linggo at mas lalo kong naramdaman ang pagbabago sa katawan ko. Mabilis na akong mapagod. Madalas akong nagsusuka. Pero pilit kong itinatago ang lahat kay Madam. Kahit isang maling kilos lang, pwedeng mabunyag ang lahat. Jenny, are you okay? Yes, Madam. Just tired. Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang loob ko. Si Mr. Chan ang unang umaalalay sa akin. Siya ang nagbibigay ng vitamins. Siya ang bumibili ng prutas at gatas ng palihim. Hindi alam ni Madam na habang abala siya sa negosyo, unti-unting lumalaki ang isang sikreto sa loob ng bahay niya. Isang gabi, niyakap niya ako mula sa likod habang nasa kusina kami. You're not alone. I will protect the baby. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang mga salitang yon. Hindi ko alam kung totoo ba ang pangakong yon. Pero sa mga sandaling yon, pinili kong maniwala. Habang nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, paulit-ulit ang tanong sa isip ko. Bakit ito nangyari? Bakit ako pumayag? Bakit ako nagpasilaw sa mga regalo at nagpatalo sa damdamin? At paano ko haharapin ang kinabukasan ng batang ito? Pero kasabay ng takot, may kakaibang saya rin. Sa unang pagkakataon, may taong nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi man sa tamang paraan, pero ramdam kong totoo ang lambing niya sa akin. 4 na buwan na ang tiyan ko. Kahit anong suot ko, hindi ko na maitago ang umbok na dati ako lang ang nakakaalam. Araw-araw, mas lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito maitatago. Hindi ito simpleng lihim. Ito ang pinakadelikadong sikreto ng buhay ko. Sa unang 3 buwan,
Walang hinala si Mrs. Jaime. Tahimik lang siya gaya ng dati. Ako pa rin ang masipag na katulong, tahimik at walang reklamo. Pero nitong mga nakaraang linggo, ramdam kong napapansin na niya ang pagbabago sa katawan ko. Hindi man siya magsalita, iba na ang tingin niya sa akin. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa sala, bumaba siya mula sa kwarto. Tahimik, mas tahimik kaysa dati. Nakatitig siya sa akin. At dahan-dahang bumaba ang mga mata niya sa tiyan ko. Pagkatapos niyang titigan ang tiyan ko, sa kanya ako tiningnan ng diretsyo. Parang may matalim na bagay na sumaksak sa dibdib ko sa sobrang kaba. "Jenny," tawag niya sa malamig na boses. "Are you pregnant?" Parang tumigil ang mundo. Ang kamay kong may hawak na walis, hindi ko alam kung saan ilalagay. Hindi ko alam kung paano ako hihinga sa sandaling iyon. Hindi ko na pwedeng itanggi. Halata na. Huminga ako ng malalim. "Yes, madam, I'm pregnant." Bigla akong napaupo sa sofa. Para akong batang nahuling may ginawang kasalanan. Pero hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib si Mr. Chan. Kaya kahit nanginginig ako, inilabas ko ang kasinungalingang matagal ko nang inihanda sa isip ko. "I have a boyfriend, madam." Halos hindi ako makatingin sa kanya. When I told him about the baby, he left me. Tahimik lang siya. Walang reaksyon ng mukha niya. Hindi ko alam kung naniniwala siya o sinusuri niya lang ang bawat salita ko. "You have boyfriend?" "Yes, madam. Before this. We meet during my day off. Then when I found out I'm pregnant, he disappeared. No message. Nothing." Parang napakahabang katahimikan ng lumipas. Huminga siya ng marahan. "I see." Tumalikod siya at bumalik sa kusina. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Pero sa loob ko, gusto ko nang umiyak. Ang hirap magsinungaling. Ang hirap itago ang totoo. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mr. Chan mula sa opisina. Nagtagpo ang mga mata namin at nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Tahimik akong naghain ng hapunan. Tahimik din si madam. Walang binanggit tungkol sa pag-uusap namin kanina. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa hapag. Habang kumakain sila, pinipigilan ko ang luha ko. Hindi ko kayang ipakita ang bigat ng dinadala ko, lalo na sa harap ng ama ng batang nasa tiyan ko. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Pareho kaming may gustong sabihin, pero walang lakas ng loob. Kinagabihan, habang nag-aayos ako sa kusina, lumapit siya sa likod ko. She asked. Tumango ako. "What did you say?" I said I have a boyfriend. I lied. Hinawakan niya ang kamay ko. "I'm sorry, Jenny. You have to do this." Napapikit ako. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Ang pagdadala ng bata o ang bigat ng kasinungalingan naming tatlo sa ilalim ng iisang bubong. "Sir, what will happen?" "We will think. I will take care of you." Marahan niyang hinaplos ang tiyan ko. Maingat. Parang may takot na may kasamang pagmamahal. Lumipas ang mga araw at kahit alam na ni Mrs. Jaime ang kalagayan ko, wala na siyang binanggit pa. Tahimik siya. Pero mas madalas ko siyang nahuhuling pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Hindi siya galit. Pero may malalim siyang iniisip na hindi niya sinasabi. Ako naman, araw-araw kong nilalabanan ng kaba. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo kong nararamdaman ang pagiging mahina at limitado. Hindi na ako makakilos gaya ng dati. Isang gabi habang nagliligpit ako ng plato, bigla niya akong nilapitan. Hindi ko inaasahan ang mga salitang binitawan niya. "Jenny, you can stay. I won't send you home. But you need to take care of the baby and work less." Halos mapaiyak ako. Akala ko sisigawan niya ako. Akala ko papaalisin niya ako. Akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi. Tahimik siya. Kontrolado. At hindi ko mabasa kung ano ang tunay niyang nararamdaman. "Thank you, madam." Halos pabulong ang sagot ko habang pinipigilan ang luha ko.
Kinagabihan, hindi ako mapakali sa higaan ko. Nakatitig ako sa kisame habang hinahaplos ang tiyan ko. Ang batang ito, lihim na bunga ng isang ugnayang hindi dapat nangyari. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Buhay siya. At ako ang ina niya. May kumatok ng marahan. Si Mr. Chan. She's not angry. Maybe she believed your story. Sir, how long can we hide this? I don't know, but I promise I'll take care of you and the baby. Mabilis ang mga araw. 4 na buwan, 5 buwan, 6 na buwan. Malaki na ang tiyan ko at halos wala ng kasya sa mga damit ko. Iba rin ang pakikitungo sa akin ni Mrs. Jaime nitong mga nakaraang linggo. Tahimik pa rin siya, pero hindi na kasing lamig tulad noon. Minsan siya pa ang bumibili ng vitamins ko. Pinapayagan niya akong magpahinga kapag masakit ang likod ko. Unti-unting gumaan ang loob ko sa kanya. At doon ako mas natakot. Habang papalapit ang araw ng panganganak ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lihim na bumabalot sa bahay na ito. Ang lihim ko, ang lihim namin ni Mr. Chan. Isang hapon, nakaupo ako sa garden at nakatingin sa kalangitan ng Hong Kong. Lumapit si Madam at umupo sa tabi ko. Hindi siya karaniwang gumagawa ng ganon. Tahimik lang kami. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Jenny, your baby. When is due? Maybe 3 months from now, Madam. Hinahaplos ko ang tiyan ko habang sumasagot. Tumango siya. Matagal siyang nakatingin sa tiyan ko. Hindi ko mabasa ang iniisip niya. Jenny, sabi niya ng mahina. I want to talk to you something important. Parang lumamig ang paligid. Yes, Madam. I can help you. I can help the baby. Help? Me and my husband, we have no children for so many years. We tried, but nothing. I'm already 50. Too late for me. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. If you agree, we will adopt your baby. Parang umikot ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang nabingi ako sa bigat ng bawat salitang binitawan niya. You will adopt my baby? Yes. I will take care of everything. Hospital, delivery, papers, and we will give you money. Big amount. You can start a new life. You can go home to Philippines free. Tuluyan akong natulala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang banda, naiintindihan ko siya. Matagal na silang mag-asawa na naghahangad ng anak. Alam kong si Mr. Chan ho matagal nang gustong magkaanak. Ako naman, isang OFW lang. Walang pamilya dito, walang kasiguraduhan, pero anak ko ito. Dugo at laman ko. Madam, you want my baby to be yours? Yes. The baby will have a good life, house, education, future. You cannot give that, Jenny. You know that. Parang tinuhog ng karayom ang puso ko. Totoo ang sinabi niya. Kahit anong sipag ko, hindi ko kayang tumbasan ang maibibigay nila. Pero hindi rin ganoon kadaling bitawan ang buhay na ilang buwan kong inalagaan sa loob ng tiyan ko. Tahimik akong umiyak. I don't know, Madam. Think about it. If you agree, no one will ask. No one will judge. We will process everything legal. You can go home after. Start again. Walang sigaw. Walang pilitan. Pero ramdam ko ito ang pinakamalaking desisyon ng buhay ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Hawak-hawak ko ang tiyan ko habang ramdam ko ang munting galaw ng sanggol. Parang sumasagot siya sa gulo ng isip ko. Pumasok si Mr. Chan sa kwarto. She talked to you, right? She wants to adopt. She wants to buy my baby, sir. Napaupo siya sa gilid ng kama. Tahimik. Mabigat ang mukha niya. She really wants a child for so long. She can give the baby a good life. Sir, but it's my baby. Kahit mahirap ako, anak ko ito. Huminga siya ng malalim. Jenny, I can't choose for you. It's your body, your child. But whatever you decide, I will support you. Mas lalo akong nalito.
Kung tatanggapin ko ang alok, makakauwi ako sa Pilipinas na may pera. Magkakaroon ng magandang buhay ang anak ko. Bahay, edukasyon, pangalan. Pero hindi ko na siya mayayakap bilang nanay niya. Kung tatanggihan ko naman, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin ni Madam. At paano ko bubuhayin ang batang ito sa Pilipinas? Wala akong asawa, wala akong katiyakan. At paano ko haharapin ang pamilya ko kapag nalaman nilang nabuntis ako ng amo ko? Isang gabi, mag-isa ako sa sala. Hawak ko ang tiyan ko. Pakiramdam ko naglalakad ako sa manipis na PC. Isang maling hakbang lang, babagsak ang lahat. We give your baby a good life. It's your choice, Jenny. Sa totoo lang, wala akong tamang sagot. Kaya ngayon habang sinusulat ko ito, gusto kong itanong sa mga nakikinig ng kwento ko. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, isang OFW na buntis, sa anak ng amo, at inaalok ng malaking halaga, kapalit ng pag-ampon sa anak mo, tatanggapin mo ba? Ibibigay mo ba ang anak mo para magkaroon siya ng magandang kinabukasan? O ipaglalaban mo siya kahit mahirap, kahit mag-isa ka? Hindi ko alam kung ano ang magiging decision ko sa mga susunod na araw. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi pera ang pinakamabigat na problema ko ngayon, kundi kung paano ko pipiliin ang magiging kinabukasan ng anak ko. Ako si Jenny, isang OFW dito sa Hong Kong. At sana matulungan ninyo akong makahanap ng tamang sagot. Ang kwento ni Jenny ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Ito ay kwento ng kahinaan at desperasyon sa banyagang lupa. Kapag ikaw ay malayo sa pamilya, minsan ang kaunting lambing ay nagiging sandalan. Kapag ikaw ay kapos, ang alok na magandang kinabukasan ay parang sagot sa lahat ng problema. Pero sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang may kakayahang magbigay ng mas marangyang buhay. Ang tanong ay, sino ang handang manindigan sa katotohanan? At sino ang handang akuin ang bigat ng desisyon habang buhay? Sa isang bahay na puno ng lihim, 3 puso ang nakataya. Isang ina, isang ama, at isang babaeng matagal nang naghahangad ng anak. Ano nga ba ang mas mabigat? Ang pagmamahal ng isang ina na walang kasiguraduhan o ang seguridad na walang katotohanan? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.